Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Atisa. 24 years old na ngayon at taga Plaridel sa Bulacan. Ikakwento ko sa inyo ang naging totoong karanasan ko na alam kong mahirap paniwalaan. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, totoong naganap ito sa akin. Sana lamang ay mapili po ninyong i-upload ang kwento ko tulad ng mga kwentong napakinggan ko sa YouTube channel ninyo. Papadudot sa hindi malamang dahilan ay palaging dinadawit sa kababalaghan ng mga puno ng balete. Naniniwala ang ilan. Sa mga puno na ito naninirahan ng duwende, kapre, tikbalang at iba pa. Pinananahanan daw ito ng mga espiritong ligaw tulad ng white lady at pugot na ulo. Kaya kahit na wala pa akong nararanasang kababalaghan noon, ay may takot na ako sa mga puno ng balete. Hanggang sa may mangyari na ngang kababalaghan sa aming magpipinsang sina Andrea, Jesmer at friends sa nakakakilabot at nakakapanindig balahibo naming nakita sa may puno ng balete. Natatandaan ko noon, pansamantalang nanunuluyan kami sa bahay ng aming Lolo Berto sa probinsya. Dahil nakagawian na naming 4 na tuwing Sabado at Linggo ay pumupunta kami roon para tulungang magtanim ng iba't ibang gulay ang aming lolo. Napakatahimik ng lugar na ito. Walang ibang maririnig kundi ang tunog ng ihip ng hangin at mga tuwit ng ibon. Walang kalapit na bahay ang bahay ni Lolo at malayo ito sa bayan. Samantala inutusan kaming 4 na magpinsan ng aming tiyaheng si Tia Yoli na kasama ni Lolo Berto sa bahay na kumuha ng kape, asukal, gatas at tinapay sa isa pa naming tiyahin na si Tita Amelia. Agad naman kaming sumunod na 4 sa utos ni Tita Yoli at masayang-masaya pa nga kaming 4 na lumabas ng bahay. Papadudot malayo pa ang bahay na aming pupuntahan kaya't nagalangan si Andrea na sumama dahil hindi ito sanay na maglakbay sa mabundok at mapunong lugar. Lalo na't palapit na ang dilim. Okay lang daw sana kung umaga o tanghali. Ngunit pinilit pa rin siya ng kanyang ate na si Trina dahil hindi sanay na 3 lang kami ang maglalakbay. Bandang 4:30 ng hapon kami pinaalis at mahigit 1 oras pa ang lalakarin bago makarating sa bahay ni Tita Amelia. Kahit ayaw sumama ni Andrea ay wala itong nagawa dahil hinila na siya ng kanyang ate. Hindi pa kami masyadong nakakalayo. Sa pinanggalingan nila ay nakaramdam na ng kaba si Trina. Subalit binaliwala lamang niya ito dahil hindi na bago sa kanya ang ganitong pagkakaba sa tuwing maglalakbay kami sa bundok. Nakakalahatian na namin ang distansya bago makarating sa bahay ni Tita Amelia. Ay nakuha pa naming magharutan, tawanan at asaran. Nakagawian na kasi naming magpipinsan sa daan
lalo pa't malayo ang nilalakad namin. Hanggang sa makarating na kami sa bahay ng aming Tita Amelia at agad naming kinuha ang kape at asukal dahil nagmamadali na kami para kami hindi magabihan. Paalis na sana kami nang pigilan kami ng Tita Amelia para pagmeryendahin ng kamoting kahoy at kape. Hindi namin ito tinanggihan, total ay malayo pa ang lalakarin para naman hindi kami magutom sa daan. Papa Dudut, halos kalahating oras bago natapos naming maubos ang kamote at kape ay nagpaalam na kami kaagad sa Tita Amelia namin. Takip silim na noon at kulay pula ang kalangitan. Habang naglalakad kami ay bumalik na naman ang pagkakaba ni Trina na waring may bubulaga sa amin sa daanan. Napansin ko yung kaagad at nilapitan ko si Trina. Trina, ayos ka lang ba? Usisa ko sa kanya. Atisa, ewan ko ba pero parang kinikilabutan ako, sabi niya sa akin. Hinawakan ko naman ang kamay niya at napansin ko nanlalamig ang mga ito. Kaya tinawag ko ang atensyon ng iba ko pang pinsan. Ate Trina, kaya mo pa ba? Sabihin mo kung napapagod ka na, magpahinga muna tayo. Mungkahin naman ni Andrea sa kanyang kapatid. Wag, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Tipid na sagot ni Trina kay Andrea. Pagkatapos nito ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Itinoon na lamang ni Trina na makinig sa kwentuhan namin ni Franz at Andrea hanggang sa mawala na nga ang kanyang pangilabot. Ngunit kakaiba pa rin ang klase ng pakiramdam niya kumpara sa mga kadalasang pagkakaba niya. Nang matapat na kami sa may triangle na may 2 daan ay napahinto si Trina. Nilibot namin ang aming paningin sa paligid. Pinakiramdaman kung may kakaiba sa palibot namin. Ito kasi ang pinakaiiwasan naming 4 dahil marami kaming naririnig na kwento tungkol doon na meron daw nagpapakita at nakikisabay sa paglalakad. Ganon pa man ay nagpatuloy na kami sa paglalakad habang nagkwekwentuhan ng mga nakakatawang nangyari sa amin sa eskwela para mawala ang takot at kaba namin sa dibdib. Inabot na kami ng dilim, wala nang ibang maririnig na ingay kundi kami at ang kaluskos ng tsinelas namin. Hanggang sa nakalampas na kami sa triangle. Diretso na yon. Mga 15 minuto na lamang at makakauwi na rin kami sa bahay ni Lolo Berto. Maya-maya pa ay habang nasa kailaliman na kami ng aming kwentuhan. Nang may narinig kaming sumisitsit malapit sa nadaanan naming isang malaking puno ng balete. Huminto kami sa paglalakad at kwentuhan. Biglang bumilis ang tibok ng puso naming 4. At kasunod na nito ay takot sa aming narinig. Dahil sa pagkakaalam namin na kami lang ang naglalakad doon. Nagdadalawang isip kaming lingunin kung sino man ang sumisitsit. Kumapit ng mahigpit ang magkapatid sa damit ni Franz dahil sa takot. Huminga ng malalim si Franz at naglakas loob na tinignan kung sino ang sumisitsit, ngunit ng kanyang lingunin mula sa likod namin ay wala naman siyang nakita. Umakbang pa ito ng 3 beses sa pinangyarihan ng sumisitsit, ngunit wala talaga siyang nakita na kung sino. Nilibot na ng kanyang mata ang buong paligid at wala pa rin ni kahit maaninag man lang. Samantala kaming 3 babae ay todo kapit pa rin sa damit nito sa likuran. Kahit kami ay wala ding makita hanggang sa maaninag ng magkapatid ang mag-inang parehong babae. Nakasuot ng bestidang puti, 4 na dangkalang layo ng mga ito sa amin. Ngunit ang mukha ng mga ito ay hindi namin maaninag dahil nababalot na ng kadiliman ng paligid.
Nanindig ang balahibo naming tatlo at nagakbaya na kami sa sobrang takot sa nakita. Tinanong pa ni Franz kaming tatlo kung bakit kami nanginginig at tinatago ang muka sa likod niya hanggang sa nakaramdam na din siya ng kakaibang kaba at unti-unti nang tumindig ang balahibo niya. Oy Atisa, Trina, Andrea, bakit anong nangyayari sa inyo? Wala namang tao. Nanginginig na tanong nito sa aming tatlo na halos mangiyak na sa nakita. Samantala si Franz ay wala pa ring nakikita. Kuya Franz, may white lady na may kasamang bata. Sabi namin sa kanya sabay turo sa may puno. Nakaharap kami doon na takot na takot. Nanginginig na halos mangiyak-ngiyak. Saan? Humakbang muli at pinilit niyang aninagin ang tinuturo naming tatlo. Malapit sa malaking puno na halos lumuwa na ang mata niya ay wala pa rin siyang nakita. Halos mahubaran at mapunit na ang damit ni Franz sa sobrang kapit naming tatlo sa kanya. Pilit niyang tinataas pero nahuhulog pa rin. 2 beses na naming tinuro sa kanya ngunit wala pa rin siyang nakikita. Kaya nilapitan na niya ito at nakita naming patras naman ang mag-ina hanggang sa malapitan na namin ng malaking puno at doon na naaninag ni Franz, ang babae at ang kasama nitong bata. Pero hindi pa siya nabahala dahil sa pagkakaalam niya na mga kapitbahay lang namin yon na mag-ina rin na mahilig ding magsuot ng mga puting bestida. Tinanong pa niya ang babae kung bakit kami sinisitsitan. Subalit hindi ito sumagot na animoy hanging kinakausap lang. Samantala takot na kaming tatlo at niyaya na namin si Franz na tumakbo na papalayo sa mga ito pero matigas ang ulo ng pinsan naming lalaki. At sa halip ay pinagpatuloy pa rin niya ang paglapit sa mag-ina. Hanggang sa napansin na niya na sa tuwing lalapit siya ay para bang damit lang na nililipad ng hangin ng mga ito. Nanginginig na siya sa takot at mas tumindi pa ito nang mapatingin siya sa ibaba kung saan sa kinakatayuan ng mag-ina ay nakita niyang hindi nakasayad ang mga paa ng mga ito sa lupa. Kumari pa si Franz ng takbo palayo sa mag-ina at sumunod kaming tatlo sa kanya. Wala nang lingon-lingon hanggang sa nakarating na kami sa bahay ni Lolo Berto. Hingal na hingal at umahangos kami ng mga sandaling yon. Nanginginig ang mga tuhod sa takot. Naligo ng pawis. Hindi na namin pinalam kay Tita Yoli at Lolo Berto ang tungkol sa nakakapangilabot naming nakita. Nilihim na lang namin yon dahil batid namin na hindi kami paniniwalaan ng mga ito. Kinabukasan din ay umuwi na kaming 4 na magpipinsan at nakisabay kami sa ilang taga-roon din na bababa para mamili ng mga pangkain nila. Nakwento nito sa amin tungkol sa malaking puno at ang sabi nito sa amin na meron talagang nagpapakitang mag-inang multo sa puno ng balete. Nagulat at nagkatingin ang kaming 4 sa mga narinig. Doon rin namin nalaman na sa lahat daw ng klase ng puno, ang puno ng balete daw ang paboritong tirahan o pamahayanan ng mga duwende, engkanto, kapre, tikbalang maging tambayan ng mga aswang at minsan ang balete din daw ang nagiging pinto papunta sa impyerno. Kaya doon nagsimula ang takot ko sa puno ng balete. Lumipas sa mga taon at hindi ko pa rin makalimutan ang experience na yon. Hanggang sa tumira ulit ako sa bahay ni Lolo Berto. Patay na ang lolo ko at si Tita Yoli kaya ang bahay ay nasa pangalaga na ni Tita Rosie at doon sila nakatira ng 6 niyang anak kung saan ay 5 dito ay babae at isang lalaki na siyang bunso. 1 taon akong titira doon dahil ng ibang bansa ang parehong magulang ko para magtrabaho. At dahil sa wala akong makakasama kaya nagboluntaryo noon si Tita Rosie na siya muna ang magiging guardian ko. Samantala yung pinsan kong lalaki si Makoy ay ang pinaka-close ko sa 6 na anak ni Tita Rosie. Magkasing edad lang kami pero mas matanda ako ng ilang buwan. April kasi ako pinanganak habang siya naman ay September.
Si McCoy ay masayahin, makulit at friendly. Kahit matanda ako ng ilang buwan sa kanya, ay parang kuya ang turing ko sa kanya. Natatandaan ko nung mga bata pa kami ay magkaklase kami noon simula grade 1 hanggang grade 6. At kapag may nambubuli sa akin dahil sa kapayatan ko, siya ang nagtatanggol sa akin. Hanggang sa nakagraduate kami ng elementary, bigla na lamang nagrebelde si McCoy. Mabait pa rin naman siya sa akin pero hindi na siya pumapasok sa school at madalas na hindi na umuuwi sa bahay nila. May time pa nga na lumalapit na sa barangay si tita para lamang hanapin siya at piliting umuwi. Pero hindi nagtagal ay dumating din sa maturity si McCoy at sa edad naming 19 noon ay parang kuya na nga ang turing ko sa kanya. Isang hapon pauwi na ako galing sa school at nakita ko si McCoy na nakatayong mag-isa sa harapan ng puno ng balete. Agad ko siyang hinila palayo at kinuwento ko na may mag-inang white lady akong nakita sa punong yan. Pero nang titigan ko si McCoy at suriin, nagulat ako kasi parang wala ito sa sarili. Kaya pinagsasampal ko ang mukha ng pinsang ko hanggang sa matauhan siya. Ano ba yung tinititigan mo dito sa balete? Question ko noon kay McCoy. May nakita kasi akong mag-ina na pumapasok sa loob ng balete. Sinundan ko at pumasok ako sa loob ng balete. Alam mo kung anong nakita ko? Malaking palasyo. Lalapitan ko na sana yung mag-ina kaso bigla mo akong tinawag. Ang sabi niya sa akin. Yun yung nakita namin ni Andrea, Trina at Kuya Franz noon. Umiwas ka dito sa punong to. Yung mag-inang sinasabi mo mga white lady sila o mga engkanto. Huwag mo silang pakinggan kapag tinatawag ka nila kasi kapag lumapit ka at kinuha ka nila, hindi ka na makababalik pa sa mundo natin. Ang sabi ko naman sa kanya. Pero papadudod. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa rin si McCoy sa pagpunta sa puno ng baleteng yon. Kahit pa madaling araw ay hindi namin namamalayan na lumalabas pala siya ng bahay para lamang tumayo sa harapan ng nakakatakot na punong yon. Pagising namin sa umaga ay natatagpuan na lang namin na wala na si McCoy. Kaya hinahanap namin siya palagi. Kahit na hindi pa sumisikat ang araw at nakikita namin siya sa same spot kung saan siya palaging tumatayo. Hindi nagtagal. Naisipan na ni Tita Rosie na itali na si McCoy sa kanyang kama kapag gabi. Pero pumapalag at nagagalit na ito. Kaya sinuggest ko noon kay Tita na dalhin si McCoy sa syudad. Sa bahay ni Tita Minerva. Pumayag si Tita Rosie at sinamahan ko noon si McCoy na lumuwas papunta ng syudad at doon nga kami nanirahang dalawa. Pero papadudot, isang gabi ay bigla na lang nawala si McCoy ng madaling araw. Lumabas ito nang hindi nagpapaalam sa amin. Siyempre hinanap namin ni Tita Minerva at mga pinsan kong lalaki. Pero isang karumal-dumal na eksena ang nasaksihan namin. Nagkakagulo ang mga tao sa highway. Lumapit kami para makiusi at doon namin nakitang nakahandusay si McCoy. Nasagasaan daw ng jeep. Sabi ng mga saksi, mabibilis lahat ng mga sasakyan nang tumawid daw si McCoy. Pero nadula siya habang tumatawid. Hindi na nakita ng jeep at dire-diretso siyang nabundol. Agad naman siyang dinala sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Nanlumo kaming lahat. At nang mabalitaan ito ni Tita Rosie ay hindi niya matanggap na namatay ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Habang inaasikaso ng lahat ng burol ni McCoy, umuwi naman ako sa bahay at pumunta ako sa kwartong tinutuluyan ng yumao kong pinsan. May nakita akong isang notebook na nakapatong sa ibabaw ng kanyang higaan. Nang buklating ko yon, nakita ko ang drawing ni McCoy ng puno ng balete. At sa gilid nito ang drawing niya nang mag-inang pumapasok sa loob ng pinto. Nang buklatin ko ang kabilang pahina, same drawing pa rin ng puno ng balete. Tapos may portrait ng mag-inang nakikita niya umano sa loob ng puno ng balete. Sa pagbubuklat ko,
ay may nabasa ako sa bandang dulo ng pahina. Ang nakasulat, "Susunod ako dyan sa inyo, hintayin niyo ko." Napaiyak ako nang mabasa ko yon. Pagkatapos ay kinuha ko yon at umuwi ako kina Tita Rosie para ipakita ang notebook at para sabihin ko sa kanya kung ano ang kinamatay ni McCoy. Mahaba ang naging biyahe ko pero nang palakad na ako papunta sa bahay ni Tita Rosie ay napadaan ako sa puno ng balete. Mamayang kaunti ay mayroon agad na sumitsit sa akin. Kinilabutan ako noon pero lakas loob kong nilibot ang paningin ko sa paligid para tuntunin kung sino ang sumisitsit sa akin. Hanggang sa nagulat na lamang ako, Papa Dudut, na nakita ko si McCoy sa tabi ng puno ng balete at nakasuot ng puti at kumakaway pa sa akin. Nasa likod niya ang mag-inang nakatira sa punong yon. Mamayang kaunti sabay na silang pumasok sa loob ng balete. Sinubukan kong habulin at pigilan si McCoy pero naglaho na sila sa paningin ko. Papa Dudut, iyak ako ng iyak that time kasi siya yung tinuturing kong best friend simula nung bata pa kami. Sinisi ko noon yung mag-inang nakatira sa puno ng balete dahil alam kong silang dahilan kaya namatay si McCoy. Pagkalibing naman ni McCoy ay pinuntahan ng lahat ng kamag-anak namin ang nasabing puno ng balete. At doon ay nagsama kami ng isang albularyo. Inalam namin kung ano ang kalagayan ni McCoy sa loob. Sabi ng albularyo ay masaya naman daw si McCoy na naging bahagi ng punong yon. Siyempre naiyak kami at si Tita Rosie ay nagalit at minura pa ang puno ng balete. Pero kahit ano pang paninisi ang gawin niya, huli na ang lahat. Wala na si McCoy at kahit kailan ay hindi na maibabalik pa ang kanyang buhay. Simula noon, Papa Dudut, magkahalong galit at takot ang naramdaman ko sa tuwing nakakakita ako ng puno ng balete. Iniisip ko na lahat ng makita kong puno ng balete ay may nakatirang mga nilalang na hindi mo alam kung kampi ba sa liwanag o ng dilim. Kaya hanggat maaari iniiwasan ko talagang dumaan sa mga lugar na may puno ng balete. Kung hindi man maiiwasan ay magtatabi-tabi po na lamang ako para layuan ako ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Sa kabilang banda hanggang ngayon ay ipinagdarasal ko pa rin ang kaluluwa ni McCoy. Na sana'y masaya pa rin siya sa kanyang kinakalagyan. Kung pwede nga lang siyang iligtas ng mga sundalo ng Panginoon. Gawin na nila, babawi na lamang nila ang kaluluwa ng pinsan ko. Ganon pa man ay nakamove on na rin naman ako sa mga nangyari sa pinsan ko at ang mga karanasan ko ay ikinuwento ko na lamang sa mga kaibigan at sa asawa ko ngayon na si Jeremy. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Muli maraming salamat in advance kung mapipili po ninyong i-upload sa inyong channel o Spotify. Abangan ko po ito muli. God bless and more power sa inyo at sa buong staff mo. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Atisa. Maraming salamat kay Atisa sa pagbabahagi ng iyong kwento sa amin. Sa lahat ng klase ng puno, ang pinakakinakatakutan ay ang balete tree. Sa laki at itsura kasi nito ay talagang kakabahan ka na. Nakatanim na sa kamalayan ng mga Pinoy ng puno ng balete ay tinitirhan umano ng engkanto, maligno, aswang, multo, white lady at iba pang kampo ng kadiliman. Pero sa totoo lang, ang balete tree ay punong halaman lang at walang dapat nakatakutan dito. Kaya masasabing unreasonable ang takot ng mga tao dahil ang kanilang takot ay nasa isip. Gayon din, dapat tayong magpasalamat sa balete tree dahil ang punong ito ay may medicinal value. Ayon sa mga pag-aaral, ang balete tree ay may antioxidant properties at cytotoxicity, antimicrobial at hemolytic potential. Natuklasan din na ang balete tree ay may phenolic at HPLC na malakas po na panlaban sa radical elements na nakapasok sa katawan ng tao. Taglay ng mga ugat nito ang mga iba't ibang mga chemicals
na makapagpapagaling sa maraming sakit gaya po ng diabetes. Samantala sa dahon, balat at fruits ng balete ay pwedeng magsilbing gamot sa mga sakit sa balat at nakapagpapagaling daw sa mga sugat at pantanggal ng kulugo at nagpapakinis ng balat. Kaya kapag nakakakita ka ng balete tree ay sumaludo ka. As in magbigay galang. Hindi dahil nakatira sa balete ang mga kung ano-anong nilalang, kundi dahil po sa mga medicinal benefits and properties na meron po ito. Muli, the only thing we have to fear is fear itself. Ibig sabihin ay huwag takutin ang inyong sarili kapag nakakakita ka ng balete tree. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs at syempre po huwag kakalimutan na suportahan ang mga pinaghihirapan naming channel na yan at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.